Ganda ng view ko. Yun. So, can't say much. Enjoy na lang natin yung view. Medyo hagtag sa Caltex. Oh, sarap magmotor. Medyo mainit na kasi may mag-depend na. Ayun. NLEX. Ayan o guys, so ang ganda ng view. Sobrang ganda ng view. Which is why nag-enjoy ako ng early morning sa NLEX. Sobrang nakaka-relax, nakakatanggal ng stress after a long week of work. Magmotor ka. Una hindi ko mag-gets kung bakit nare-relax sila ganyan pag nagmumotor. Now naiintindihan ko na. And mararamdaman mo na hinahanap-hanap ka ng katawan mo pag let's say nasanay ka na nagmumotor every weekend, nag-enjoy ka ng view, kantang makina sa puwet mo. Kakaliwa ka pa, overtake muna. So ayun, medyo mainit talaga guys, pero kaya tayo medyo nag-speed up. Kulang natin is 100 para malakas yung hangin kasi ayun ano lang ako nag-set up lang ako ng gears ko, pawis na ako kagad. So sana wala na yung abagat para makapagmotor na ulit tayo mga motorista. Sarap kasi magmotor. Ito yung these past few weeks puro ulan wala. Timbre tayo sa bahay, punas lang ng motor. Unlike ngayon, tingnan nyo, medyo maaraw na. Kasi maaraw na talaga. Yan ang sinasabi kong view. Ang ganda. Diba, nakaka-relax pag yung makakita ka ng long stretch ng mga alahiban, puno, parang ang gandang refresher niya from sa dulo yung nakikita ng puro building, traffic, kotse, kumpul-kumpul na sasakyan, inalala pa ng NCAP, not that I'm against it, pero it should have been carefully planned and coordinated sa mga TNBS na representatives kasi malaking abala sa kanila yan kasi yung mga riders natin, yung mga TNBS, mga food delivery riders, hindi naman fix sahod yan every second counts sa mga yan. Like parami yan sila ng orders. Oh, I know dahil dyan nangangamote madalas yung iba, singit dito, singit dyan, puting ka red light dito, pero hindi naman lahat, wag naman natin lahat may mga dati kasi nagmumugit ako, provide naman yung mga driver tsaka hindi sila pasaway din, kwentuhan ko pa yung iba. At take note, wag yung mamaliitin ng mga move it, lalamove, kasi yung iba dyan professionals. Like yung isa, ginagawa lang niya yun para lang may magawa sa buhay. Kasi established na may mga business siya, napag-graduate na niya yung mga anak niya, may patubigan siya, may palaisdaan siya sa probinsya, avid pa siya ng pagmumotor. So sabi niya, pagkakitaan na lang niya. Ayun, kaya wag natin i-judge na porket lower cc yung motor nila, hindi ganun kagandahan yung itsura. Siyempre, harabas yan daily driven yan, like almost 12 hours a day nasa kalsada yung mga yan. May isa pa, parang marketing executive siya sa isang corporate company. Nag-resign siya kasi
natotoxican siya, gusto niya hawak yung sarili niyang oras. Maraming mga well established na ano na mga TNBS drivers. Shit, ang ganda. Ganda ng view dito. Sarap mag-drive. Haba ng kalsada. Observe speed limit. Baba tayo 100. Also guys, since weekly ako nagda-drive dito, never pa naman ako na ano man ng overspeeding. Kasi relax lang naman ako mag-drive. Like sabi nga no, relax ako mag-drive ako. So ayun guys, sisimulan ko lang tong channel na to. Naisip ko, since weekly naman ako nagda-drive to and from Pampanga, might as well record ko, YouTube ko, you know, for my safety, for content. Ewan ko, parang sususin nakikita yung ginagawa ko pag motor. Parang syempre, alam naman tayo, ang ganda tignan pag nakikita natin sarili natin nag-motor, diba? Guilty tayo na pag sa gilid natin may mga one-way mirrors na ano sa isang building. Lumilingon talaga tayo, ikat isura natin habang nagmumotor. Kasi meron siyang ano parang nakakatuwa tingnan sa, parang ano, ang sarap sa feeling na nakikita mong asay sa motor mo, pinaghirapan mo to, pinasam-asam mo to, and now you're riding it like sa'yo na siya, nakamit mo yung pinapangarap mo dati. Pwede siyang needs, pwede siyang wants. Either way, andun yung sense of fulfillment. And kahit anong edad ka pa, pag nabili mo yung gusto mong motor, babalik at babalik ka sa pagkabata mo sa sobrang tuwa. And dyan yung mga may mga ano natin tawag yung honeymoon stage eh. Kasi diba pagkakuha mo ng motor, bago pa yan. So yung honeymoon stage yung parang ayaw mo lutungihan, so bibili ka ng accessories, ini-spoil mo yung motor mo, punas dito, punas dyan, may makikita ka lang karampot na alikabok, punas ka agad, diba? And then andun na tayo sa after ng honeymoon stage. Ayan, medyo kampante ka na sa motor, kilala mo na siya, kaya mo na siyang iharabas, pero andun pa rin yung alaga. Like ito, kailan lang ba to? February ko siya nakuha. Ngayon ay June, so February, March, April, May, June, 5 months, 6 months na sa July 1. So yung alaga to sa akin noon, parang right pagkalabas ng kasa, palit gulong, ceramic, lagay ng mga protection yan, yung mga sliders, headlight guard, yan, visor. Ang panel protector, nagsisisi ako eh, kasi nabablock niya yung dito sa nagpa-fog siya. So guys, wag kayong bibili niyan. Ganda tignan, protektado, kaso nandyan na siya, 3M pa man din yung pinandikit. So inisip ako ng way paano ko mahihit ganyan para matanggal. So ayun, ganda guys, look at that. Ganda. Other side yung shadow kita eh, pero this dito mo masabi ang ganda ng Pilipinas, pero ang hirap mong makalin. So as I was saying, with Lexus ang ganda. Yan yung mga kotse na talagang akit mo. Lexus Lord. Sana so yun, sana hindi mahangin yung audio, yung
what do you call this, yung visor ko puro ano na, visor ko puro insekto na kailangan pa sa Civic natin, overtaken natin. Paborito ko yung mga Civics ko, ino-overtaken ako ng mga yan eh. Ganda, shit. Ganda na Civic. Next gas station guys, lilipat ko na yung helmet kasi tapos na yung view na yan eh. Yan lang naman talaga yung reason bakit nag helmet ako. Gusto ko naman i-try yung nakaharap sa akin yung camera. So next stop natin yun. Medyo relax gaming na tayo din. Medyo slow moving na dito, around 80 90. Sabi sa kanan tayo kasi antay naman emergency or gas station. Kasi guys, buong biyahe ko dito like since December, never pa akong tumigil sa mga gas station na along NLEX kasi one way lang naman ako eh, diretso lang ako palagi eh. And dahil doon batak na ako sa NLEX kahit kahit yung masabing nakapikit pero kabisado ko na siya, alam ko na yung do's and don'ts, what to do in certain situations. And napaka-importante guys na sundin nyo yung road markings dito, like yan, solid lane. As much as possible wag ka na mag-change lane, pero pwede naman as long as walang kasunod. Like for example yan, may kasunod tayo, wag muna kasi overtaking din yan eh, nag-speed yung mga yan eh. Once may mag-signal, mag-slow down yung mga yan, mag-drop ng gear yan, tapos paano kung nasa likod niyan, so edi nagkarambola sila, diba guys? Not sure kung nasa na tayo, pero isa rin ko sa mga paborito kong parts ng NLEX. Manila, 44 kilometers. So kasi yung mga mapupunong surroundings, although taong bahay ako, pero pag nakakita ko ng ganyan, masaya sa pakiramdam, sarap. Parang feeling mo naka-escape ka sa reality, which is yun, sa Manila, Makati, ganyan. Malayo ka sa stress, malayo ka sa building, traffic. Ayun. Kaya okay na rin na yung girlfriend ko is nasa Pampanga. At least may reason ako para bumiyahe weekly. Kasi ayoko naman siyang mag-isa papunta sa Manila. Sunod-sunod yung mga aksidente sa NLEX lalo na mga bus. So might as well sagayin mo na lang, mag-ano ka, harisundo mo na lang, banding nyo pa yun. Kasi ako pag wala akong ginagawa, kung scrolling ako sa IG, TikTok, nakikita mo yung mga fighter couples ganyan na naka-record sila na magkaangkas, ganyan. Ano mo yun, isa yun sa mga dreams ko. And thankfully supportive naman yung girlfriend ko. Hindi pa niya ako pinipigilan. At ano yun, iniingatan niya talaga lahat ng binibigay ko sa kanya, like yung mga helmets, ganyan, gears, gloves. Ako pa na nakagasgas ng mga helmet niya eh. Dalawang helmet na niya yung nakahulog ko. Tapos gumanti siya yung mahal kong helmet na hulog niya. Parang wala kang may gas station, so nailipat sa front. Okay guys, ano ba mas gusto nyo? Breakfast ride, night ride? Ako honestly speaking, gusto ko night ride.
Ang kaso lang sa night ride is wala kang makikita ng ganyang view. Ano lang siya, talagang eerie siya, eerie feeling, malamig, wala masyadong kotse. Yan, tulad yan, oh. Pagka-signal, di agad. Ginaya natin. Ba talaga akong makita ano ka. Pwede natin tigilan. Anyways, balik tayo sa kwentuhan. Oh, gigin ko na tayo. So, malapit na tayo sa Skyway. Talaga ako nadaan ng gas station, no? Grabe ba? Grabe! Pero pag north pag north, marami ako nagtitigilan eh. I don't know, tingnan natin. Maraming small debris, mga talsik. Yung sinasabi ko guys, yung mahal ng helmet nyo, huwag kayong tumukutok mga SUV, bus, trucks kung nasa likuran kayo, kasi talagang may tatalsik na debris dyan, at may times na talagang magagasgasan yung helmet nyo. Ayun, mega station, 400 meters. Pumasok ka na, nakantokwa ka. Kita nyo guys, ito yung nasa dulong-dulo ka siya. Ay naku, hindi mo talaga masasabi na ano eh. Exit kabilang tayo sa ilog. Parking, ayos lang tayo. Biyahe na naman tayo. Kapit ka na ba? Okay, all good. Marami pa tayong battery. Medyo maalog siya ngayon, eh. Well, it's time to put it to the test. Lapit naman na tayo guys, so not an issue. Okay guys, how is the view? Ganito, sana maganda. Paglampas na ito, dito na tayo sa overtaking lane, kasi mas suabe ang kalsada doon, pero kailangan natin magpabilis. Fairness yung telesim mount na gamit ko, ang ganda ng viewing angle nya. Nakakagalit ako. Yun guys, parang pag na sa overtaking lane ka kasi parang
nakakaya magmabagal kasi siyempre mga kotse kasabay mo, and mas malakas ang mga makina ng mga yan. So kailangan magsakayan ka, ayaw mong ma-fracturean. Di man guys, puro insekto na yung monster ko. Ay, kumalat. Yun lang, ang tawag dyan, body count. Dami. Kasi nag-smudge na sa visor ko. Pinsin natin pag-uwi na lang. So guys, ngayon, mahinti ang takbo natin. Relax. Imprint Customs, what's up? And nasa Bulacan na tayo, and malapit na rin tayo. Medyo malapit-lapit na sa Skyway. So tamang cruising na lang tayo. Okay guys, comment lang kayo, subscribe guys. So please give me your support para more content. Sorry guys, mag-focus lang tayo. Kailangan natin mabilis. Pag-uwi guys, check natin yung footage. Sana maganda yung audio. Kasi ano lang intercom lang yung gamit kong mic. And city riding, wala akong problema. Ang ganda ng audio. Ewan ko lang sa dito sa LS, malakas yung wind noise. Tingnan natin. Sana maganda, parang hindi ko na kailangan bumili ng external mic. Kasi gusto ko talaga wireless setup para lipat dito, lipat dyan, since isa lang naman camera ko. Nagsisimula pa lang naman ako. And plan natin bumili ng X5 hopefully, para dito na lang si Ace Pro 2 dyan, si X5. Then pag-aaralan ko pa paano yung time something, time lapse patawag doon, basta meron siyang time something na para mag-sync yung recording ng Ace Pro 2 tsaka sa 360 X5. Maganda rin talaga dito sa Bulacan. Kaso dami na kasi nakatira sa Bulacan. Kaya since mahilig ako sa sisig, mahilig ako sa masarap na pagkain, Pampanga ako. Talagang doon ko binabala kumuha ng hindi mo retirement home, pero as much as possible gusto ko nang lumipat doon. Pero sobrang ganda kasi ng trabaho ko ngayon, wala akong maire-reklamo. Mga kasama ko okay, boss ko sobrang okay, sobrang bait, approve ko o wala problema sa Limal, maluwag sila sa Limas, mas may tao. Never ko pa na-experience na hinassle nila ako. And take note, hindi sila slave driver. As in, pag end of shift mo na, ikaw na lang mismo mahihiya na, alam mo, itigil yung trabaho mo. Kasi gusto nila itigil mo na pagdating ng Honda, tapos uwi ka na, log out, bukas na yan. Hindi, since lahat naman kami is thankful sa trabaho namin, kami na mismo yung nag-extend, like kahit hindi paid, okay lang kasi sobrang well compensated kami. Hindi ko nga masabing compensated spoiled talaga kami. As in, pag lumalabas kami, like team building, company activity, wala kaming ginagastos. Sagot lahat. Ganun kagalante ang kumpanya namin. So hindi naman sa ginagigit ko, pero ayaw ko, parang ayaw kong sabihin dito. Wala pang, kaya namin nakasabay ako mga big bike, pero
Ayos pa kasi ako noon. So hindi ko na sila nasabayan, pero mga naka-adventure tsaka naked bike sila eh. Hindi ko alam kung versus 1,000 ba yun, or mas may nakasabay ako. Hindi ko naman nakasabay actually, may naka Harley. Dalawa sila ng OBR niya, San Fernando exit. Ganda, dream bike talaga yung Harley. Yung tunog, yung forma, yung dating niya, talagang bad boy eh. Bad boy na bad boy. Ay, hindi nakapag-drive pa lang ako. Kumbaga parang pinatest drive lang sa akin yung isa, yung Harley niya. Tropa yung brother yun. And sobrang ganda ng Harley. Yun nga lang, since malaki yung makina, built siya for American roads, mainit talaga siya. In at may tendency mag-overheat siya dito sa traffic natin sa Pilipinas. Kaya kung bibili ka ng Harley, might as well puro long rides ka dapat. I mean outside the city talaga, or else mag-overheat yan. Well, tambike okay lang, since yung tambike naman dito start at 9 PM, medyo toned down na yung traffic nun. Medyo mabagal na rin flow ng traffic pag ganitong oras sa NLEX. Nakabukot na naman tayo, nagalit na naman si girlfriend. Ayun kasi ganyan na po. Kailangan daw straight body for good posture daw. Kasi nagmumukha daw akong maliit pag nakabukot. Ganyan. Bakit naman tayo kasi ganyan? Okay guys, marami-rami tayo edit yung ride natin papuntang Pampanga nung Friday night. And then ito, itong recording na to, actually tumagal yung recording ko from Skyway to San Fernando exit hanggang MacArthur Highway, dumat ng MacArthur Highway. So matagal yung battery life niya. I'm impressed. Pero ang ano ko lang dito sa Ace Pro 2 is siya mainit. Siya mag-init. So with that, parang dapat dibilang mo siya ng silicone case, you know, just for added protection since nasa NLEX na tayo madalas. Baka lalo siyang mag-init and masira yung battery or yung overheat, ganyan. Kaya okay na yan since built naman siya for rugged use. So ayun guys, moment of silence, cruising na tayo. And just enjoy yung view nyo sa akin. Malapit na rin naman na tayo sa Skyway. So all in all, malapit na rin tayo matapos. So talaga magmotor guys, no? May kontrolado mo yung speed mo, yung adrenaline na naibibigay niya sa'yo. Kahirap pinilan once na nakatouch ka na sa pagmamotor. Hahanap-hanapin na talaga siya ng katawan mo. And well, since pag ano naman, pag nasanay ka na magmotor, comfortable ka na, huwag kang maging overconfident. Like, andun pa rin dapat yung limits mo, and you should know the limits ng motor.
And sobrang fan ako ng all stock. Gusto ko lang yung mga kabit-kabit accessories, papapogi lang. Pero for me kasi, best thing is to keep your engines stock kasi well thought engineered yan. And takot din ako kali-kalikot ng mga engines kasi wala naman akong extra pera para palitan or ipaayos dahil ng makina. Feeling ko malaki magagastos nila. So I tend to keep it stock. Kahit naman yung NK ko, well, yung T-Way Superlight, yung ano pinagkakabit ko doon, kasi base bike lang talaga siya, parang basic siya. Looks lang na bago sa kanya, pero yung makina niya is pang TMX na ginawang 250cc, 200cc pala. Kasi lahat ng parts ng TMX compatible sa kanya. Throttle cable nga nun, pang Neo. Kasi naka 8 bars ako nun eh. So ayun, sa mga shops na pinagkakatiwalaan ko dito sa sa KCLC, shoutout sa inyo, M Customs, JT Works, Motostrada, Telesin, yun. Shoutout sa inyo, thank you for Quality Works, and thank you kasi you do what you do best, and sobrang worth it ang mga binabayad sa inyo. Ngayon si JT Works yung nag-ayos ng MDL tsaka busina ko, and binigyan nila ito at a reasonable price. And pupunta ka tayo na sa bahay, home service nila, and marami silang, ang linis nilang gumawa ng wiring, as in wala akong nakikitang wires from sa MDL ko. Kasi ang nakita ko lang talaga is yung wire na coming out of MDL, then talagang pinapailalim nila sa tank, inaangat nila yung tanke, yung talaga nila malinis kasi sila satisfied. Ayaw nila na may back job, wala silang back job talaga. So overall, JT Works, I'll try to link yung Facebook account nila sa baba, sa description. Ito itong chin mount from Hansi pa, Hank, ewan ko, Hansi Hank, ganda, as in specifically siya para sa helmet niya. Oh my god guys, medyo marami na. Okay guys, enjoy na lang muna kayo ng ambient sound ng stock exhaust ng CLC 450 version 2. At focus muna ako sa driving kasi medyo marami ng kotse at marami na medyo kumakapal na yung traffic. O na Sunday ha. Anyways guys, just subscribe, like my video, share nyo, pa-follow sa TikTok, classico.cycles. Ayun, so kakasali ko nga lang pala doon sa
at CLCPH, yung Cool Life Cruisers na group. Yan, kasi ano yung mga dati ko pinapanood eh, sila Sir Topi, si Tito Pex. Tito Pex na malapit lang pala sa amin nakatira. And meron ko sila JW, yan, yung sila ng girlfriend niya si Freya. Nag-approve kasi sila eh. Nag-inline din sila pareho, isang 675 SR tsaka Trident 660, parehas alagang Orion. So ayun, gusto sila ma-meet, so ma-meet kasi since ito naman, simula na ako mag-YouTube, might as well meet up with other content creators para makuha ng mga tips and tricks, ganyan, suggestion, advices kung paano ba gagawin. Kasi parang it's never too late to start what you want to do. Try lang ng try, lang naman mawawala eh. I'll try motovlogging since daldal naman ako, marami automatic sa utak ko. And let's see how it goes. Kasi okay, masaya naman ako pag motor ako, nag-record ako, ganyan. And then let's try to make a content out of it. Sana supportahan nyo ako guys. And sa mga mag-like, share, follow, sobrang thank you guys. Kasi may mga solid na tao na sa paligid ko na susuporta sa akin, yung mga kapatid ko. Nanay ko, girlfriend ko. Lapit tayo sa Skyway guys, 500 meters. So tambay na tayo sa right side. So yun guys, mag-comment na rin kayo, suggest kayo kung ano man gusto nyong pag-usapan, or may gusto ba kayong puntahan ko. Kasi kung makikita nyo sa personal, mukha daw ako suplado, pero kengkoy talaga ako guys. Akala nila suplado ako, mukhang tahimik, but no. Okay, papunta sa tayo. Smoke belcher. So ginawa ko pala guys, sinara ko lahat ng vents dito, saka dito, pati visor sinara ko siya all the way. Natin ko mas maganda yung audio compared sa yung sa night ride ko, Pampanga na naka-open visor. Well, I have to kasi gabi, tapos naka-tinted visor ka, mukha ka naman talaga tanga nun. And ngayon lang natin enable yung GPS, yung GPS tracking or stats tracking. Ayun guys, enjoy na lang natin yung view ng Corrento. Maganda yung ride, hindi kasi yung riding position ko. Kasi after mong may pagbakba ka sa NLEX, pag hantong mo ng Skyway, relax ka na lang eh. Wala ka nang kailangan isipin eh, sundan mo na lang yung linya mo. And huwag ka magmamabilis, stay sa speed limit. Kasi ako 5k yata yung singil dito pag nag-overspeed ka. Ayun, 13 kilometers bago mag-Buendia. Patingin sa akin, hindi mo alam kung napugian pa sa'yo o nairita kasi 80 yung takbo ko. Ito
Tuloy ka naman bro. Actually dapat nasa bandang left side tayo. So mali ko yun. Sorry na. Tao lang. Kuha tayo ng tamang tempo. Pero daan pa tayong toll ng ano, toll ng Quezon Ave. Anyways, yan na, Toll Plaza, 1 kilometer ahead. Parang may patak-patak ng rain. Yan na guys, sa toll gate na tayo. Balik tayo dito ng helmet mount. Tama na ba siya? Tama. Okay guys, let's continue our journey. So ngayon guys, nag-testing pa lang naman tayo. So kung ano bang mas maganda gawin pa niya sa Index and Skyway, since yun yung magiging content natin 80% of the time. Puro kwentuhan lang, ganyan. Let's say pag may event, pwede tayo pumunta, record. Pero mas gusto ko yung mga ganito, mga POV shots or so ayun guys, moment of silence na lang tayo. Magdadrive na lang ako. Well, nasalita ako from time to time pero not really that much. Kasi nung nagtuloy-tuloy ako salita nung Friday night, pagdating ko sa bahay, pause ako eh. So ngayon, medyo i-moderate natin. And let's see. Parang hindi pumapatak sa akin dito. Makita nyo naman yung beauty ng Skyway. Ayan guys, oh.
your view sa Skyway. Sana umabot yung battery hanggang end of Skyway. Oh, guys. Saan yan? CPQ. Ayan guys, siguro yan yung next na target natin. Kung hindi Honda City, yung pag pinalagpalag yung BYD na Sea Lion 6, yung talaga gusto ko kasi with all the text and features, yung pagiging efficient niya. Pero yung Honda City na RS yung parang gusto ko when it comes to looks, and kung magkakaroon ng full gasoline na car, yun. Pero yung Sea Lion kasi ang ganda talaga, so doon ako nahati. Pag-uwi, linis ng helmet. Nag-check pala si girlfriend. Drive safely. Opo, safe na safe ako. Don't worry babe. Kita mo, isa akong law abiding motorcyclist. Ano ko 70 lang, max ng 80 sa Skyway. Oo, ba't ang daming kotse na naman? Eh siguro dahil late lang ako umalis. Usually kasi mga 7, 6, usually 6 umalis na ako. Yun lang nakakatagal. Isip ko nga kung bibili ako ng offset na mount na ito, kasi mas maganda raw, mas magiging maganda raw yung results. So we'll see. Tingnan natin. Order tayo mamaya. Lapit na tayo. Aja Wilson. Aabot kaya ang Insta8 Pro 2? Kasi kagabi umabot lang hanggang MacArthur Highway lang eh. Pero ako lalabas naman dyan, parang didilaw siya na mag-end recording. So itong tulid niya, anak ko. Wala ko nakasabay na nag-promo for kalsada ha. Usually kasi pag Sunday, dami ko nakakasabay eh. Lagi hindi lang sa tol ha, sa talaga.
exit na. Wala natin yung guys. Sorry guys. Since malapit na tayo sa Buendia, after niyang nagtahan, Buendia na kasi. Mukhang aabot nga hanggang bahay itong recording ngayon ah. Ayan, si Rino may nagtahan sa exit. Pinag-iwalay na sila. Keep right, Buendia exit na tayo. Guys, malapit na. Nakakapagpahinga na tayo. So, lubusan nyo na yung view. Kasi exit na tayo. Yan o, exit 1 kilometer. As expected guys, 3 to 4 bars talaga ang inaabot ng Pampanga, Makati to Pampanga, back and forth. Depende na sa riding style mo. Kung relax lang, mas tipid pa yan. Medyo ano kasi tayo, medyo mabilis yung takbo natin. Last muna tayong Pampanga. Car scoot. Gusto ko rin i-try dyan minsan. Kaso wala pa akong naisip na ipakabit eh. Ito guys, yung cash and carry. Dami ng pinagdaanan yan.
na guys. Entering Barangay San Antonio, Makati. Ito guys, secret store to ng Drive Plus. And sobrang fan naman ako ng Drive Plus, kaya pero hindi ako nakakapunta dito, hindi ako nakapasok dyan. Then secret shop ng Drive Plus. Bukas kaya sila. Anyway, hindi na tayo, pagod na ako. Marami pa akong gagawin. Check pa natin yung mga footage. At umabot siya. Is good, is good. YS yun. Sila T-Bone. Ito next.